Magandang gabi mga kapuso. Ako po ang inyong Kuya Kim, magbibigay sa inyo ng trivia sa likod ng mga trending na balita. Ipapasyal namin kayo sa isang lugar kung saan may libu-libong makukulay at nagagandang isda. Pero hindi to sa aquarium park, kundi sa isang bahay lang sa Pampanga. At ang may-ari nito, umasensong buhay dahil sa pag-breed sa mga isdang kung tawagin ay betta fish. Ang mga bumibisita sa bahay ni Romel sa Angeles City sa Pampanga, nagkakaroon daw ng fish of mind. Ang bahagi kasing ito ng kanilang bahay, nagmistulang isang giant aquarium. Nakaka-relax pagmasdan ng libu-libong mga isda na may mahahabang palikpik at napakatingkad na mga kulay. Ang tawag sa mga isdang ito, betta fish. Yung mga betta fish po is napakaganda po ng mga kulay nila, talagang iba-iba. Kaya raw nawili si Ronel na mag-breed ng mga betta fish ay dahil napakadali daw nitong alagaan. Nabubuhay sila sa maliit lang na lagayan. Yung kanilang pagkain is napakatipid din po. At di gaya ng ibang mga isda na inaalagaan sa aquarium. Hindi nila kailangan ng aerator, yung parang tinatawag nating oxygen. Ang mga betta fish kasi, o betta splendens, kayang huminga ng atmospheric air o yung hangin na mula sa ibabaw ng tubig. Yan ay dahil sa kanilang tinatawag na labyrinth organ, isang espesyal na organ na matatagpuan sa kanilang ulo. At maniwala kayo at hindi, ang libu-libong betta fish ni Ronel ngayon, nagsimula lang daw sa isang pares itong January. Dati ay bumili lang po ako ng 2 piraso na niregalo ko sa aking mga anak. And then yun, sinubukan ko silang i-breed. 4 months, lumaki po yung mga anak nila, umabot ng 500 pieces. Hindi pwede na pagsamahin lahat ng babae at lalaki. So, isang pair lang talaga yan. Yung unique lang kasi nito is, yung lalaki yung nag-aalaga ng egg. Sa isang batch kasi, magdepende din yan sa size ng female, no, na napaproduce ng egg. So, siguro mga 100 to 300 eggs na sa isang batch. At pag maganda yung setup mo is, malaki yung chance na mataas yung survival. Naisipan ko na magandang business yung betta fish, kaya nag-import na ako from Thailand. Bawat pares ng betta fish na ibibenta raw ni Ronel ng 350 pesos. Ngayon halos 20,000 pieces na betta fish na naibebenta kada 2 linggo. Kumita po ako ng malaki. Ang halos umabot ng 20,000 pesos up to 30,000 pesos yung kinita ko dun, nung nag-start ako. Marami na po ako naipundar dahil sa pag-aalaga po ng mga betta fish. Nakabili po ako ng aking motor, nakapagpagawa na rin po ako ng bahay, fish, nakapag-ano na rin po ako ng office ko, nakabili ako ng halos 10 computer. Pero alam niyo ba, may isa pang tawag sa mga betta fish? Kuya Kim, ano na? Ang mga betta fish ay kilala din sa tawag na Siamese fighting fish. Siamese dahil ang mga isdang ito ay unang dinomesticate mahigit 1,000 years na nakakaraan sa Thailand, na ang lumang pangalan ay Siam. At kaya naman fighting fish dahil ang mga lalaking betta fish, napaka-territorial. Kapag pinagsama-sama sila sa isang lalagyan, sila nag-aaway hanggang sa sila'y mamatay. Kaya pagpapasabong sa mga betta fish, ginawang libangan noong unang panahon sa Thailand. Samantala, para malaman ang trivia sa likod ng viral na balita, ay post o comment lang, #Kuya Kim, ano na? Laging tandaan, kimportante ang may alam. Ako po si Kuya Kim at sagot ko kayo 24 oras.